Magandang araw mga boss, ma'am, sir, mga kababayan natin. Ngayon, maulan dito sa Mindanao. Ayan, taga Mindanao kasi ako. Ayan, maulan dito. Ayan. Ingat tayo sa landslide kung maulan sa lugar ninyo. Ayan. Pag-usapan natin ngayon dahil halos sa mainstream media ngayon, sa balita, YouTube, Facebook, halos ang pinaka-trending ngayon kasi yung Pugo. Yung anomalya sa Pugo, saka kay Alice Goo. Sa latest hearing nila Senador Risa, ay dami nang nadamay, pati si Roque nadamay. Pilit nilang dinidikit si Roque, si Duterte. Doon na pupunta yan. Alam kong ididikit nila si Duterte dyan. Ngayon, pag-usapan natin ang Pugo. Ano ba talaga tong Pugo? Ang Pugo kasi, nagsimula to nung pandemic. Nagsimulang lumakas yung Pugo nung pandemic sa panahon ni Duterte. Ganito ang nangyari dyan. Ang Pugo is legal. Legal talaga yung Pugo, hindi yan illegal. Ang paningin kasi sa mga tao ngayon, sa mga kababayan natin is pag sabi ng Pugo is illegal na. Illegal na agad yung iniisip nila. Ang Pugo is legal yan. Kaya nga binigyan ng permit yan sa pagkor dahil legal yan. Ngayon, nagsimula yan sa panahon ni Duterte nung pandemic dahil ang purpose noon ay gusto natin kailangan natin ng pundo, pera dahil ang pandemic is lahat ng buong mundo yun buong mundo yun nagka-pandemic. Siyempre, kailangan ng pundo ng buong mundo. Isa na tayo doon. Kaya doon tayo nagpapasok ng maraming Pugo. Dahil ang Pugo kasi malaking income yan. Malaking na i-tax yan sa gobyerno. Dagdag kita natin yan sa panahon ng pandemic. Yung sa panahon ni Duterte. Kaya napagdesisyonan ni Duterte na magbigay ng maraming permit sa Pugo. Kaya yun, ang nangyari, malapit nang magkuhan si Duterte, doon na nag-umpisa yung mga illegal na ginagawa ng Pugo. Iwan ko lang kung totoo ba yan o hindi dahil inimbistahan pa naman yan Hindi pa naman yan sigurado na yung Pugo na yan may illegal gaya ng torture chamber, yung sinasabi nila. Hindi pa facts yan dahil inimbestigahan pa yan yung nakita nila sa raid. Sa tingin ko naman, pwedeng meron, pwedeng wala. Pero imposible naman mag-torture. Yun lang sa tingin ko, mag-torture ka na. Ang biktima yan kasi, pareho mga insect lang yun ang biktima niyan, sa torture. Wala atang Pilipinong na biktima yan, base sa nabalitaan ko. Wala pa akong nabalitaan na may nabiktima yung Pinoy. Siguro mayroong Pinoy, pero halos ang nabalitaan ko, ang tinotorture nila, yung mga insect din. Yung mga kalahiri nila may na money laundering na siguro may na-involve na rin diyang drugs dyan, human trafficking. Yun na yung mga sa tagal-tagal ng operasyon ng Pugo, yun na yung mga pumasok na mga illegal na yan yung mga illegal na pumasok na yan. Kaya bago bumaba si Duterte, pinopost na yan Duterte nga mas mabuting itigil na yung Pugo dahil doon na nagsimula yung Ngayon, pagpalit ni Marcos yun na yun, pinarid na, dami ng mga illegal. Pero dati, peaceful naman yung Pugo. Pero sa katagalan ng takbo ng panahon, ayun na, hinahaluan na ng mga illegal. Kaya yun, gusto ko lang malaman nyo na yung Pugo is legal yan. Legal yung Pugo. Hindi yan, ang pagtingin kasi sa iba, is illegal na pag Pugo. May mga Pugo na nag-operate ng Pugo na hinaluan ng illegal. Mayroon namang talaga yung Pugo lang talaga yung inoperate nila. Walang illegal, walang halo. Base sa report ni yung bagong na yon, yung apelido yun, bagong chairman ng Pagcor, is nasa 42 na lang yung
legal operation ng Pugo. Nasa legal yung binibigyan lang ng permit. Dati nasa 290 plus yan. Ngayon nasa 42 na lang yung natirang legal na Pugo. Ang dami nang nakuan na nabana Pugo na hindi na binigyan ng permit ng gobyerno. Kaya okay naman ang gobyerno ngayon dahil siyempre good yan dahil hindi nila binigyan yung mga nagkuha ng illegal. Pero ang paningin kasi ng mga tao ngayon, mga nasa social media, pag sabing Pugo, legal na, illegal na. Tapos, pag Pugo, sabi nilang Pugo, illegal, si Duterte na yon, yung mukha ng Pugo, ang mga sa nakakita ko, parang si Duterte na yung ginlagay nilang mukha ng Pugo. Pag sabi ng Pugo, Duterte yan. Kaya ngayon, ayun, pilit nilang ididikit yan kay Duterte. Pero legal talaga yung Pugo, hindi yan kuan. Hindi yan illegal, legal yan. Sa panahon ni Duterte, maraming Pugo operation na wala namang anomalyang ginagawa, wala namang mga illegal na ginagawa. Ngayon lang yan, ngayon lang pagbaba ni Duterte, ang dami ng mga nabalitaan nating ni-raid. Nung hearing kapon, doon ko narinig kay chairman na Ansito yata yun, chairman, na 298 pala yan ng Pugo operation, Pugo operators. Tapos, ang naiwan na lang is 42 na lang. 42 or 43. Yun pala ang istorya niyan. Ang dami palang napatanggal na nila. Hindi na nila binigyan ng lisensya. Kaya, ayun, sa pananaw ko, ang Pugo ay malaki pala talaga ang kuan niyan. Ang tulong sa atin sa Pilipinas. Lalo na yun kung nag-operate pa yung 290 plus na Pugo. Ang laki pala talaga ng tax niyan. Napag-usapan yan sa hearing kahapon eh. Ang laki pala talaga. Billion pala talaga ang kinita natin mula nung 2019 ata yun. Billion pala talaga ang kinita natin dyan sa Pugo. Lalo na yung nag-operate pa yung 290 plus. Ngayon is 42 na lang eh. Siyempre maliit na rin lang yung kita natin. Tapos ang dami pala niyang Pilipino na workers. Dami pala talagang natutulungan ng Pugo. Marami talagang 3,000 plus ata yung mga Filipino workers. 3,000 plus. Sa ngayon workers na 42 na lang operator. Mantakin mo kung hindi pa yun nagawa ng illegal yung mga ibang Pugo. Patuloy pa nag-operate yung 290 plus. Ang dami siguro mga Pinoy na hindi nakatrabaho. Malaki din kasi ang sahod ng Pugo eh. Malaki talaga. Ang kaso lang, ang problema lang talaga natin sa Pugo is ginawa ng illegal sa iba eh. Hinaluan na nila ng mga illegal eh. Then ang human trafficking, torture chamber, prostitution, may hinaluan na nila ng illegal. Kaya nakakalungkot lang na ganyan ang nangyari. Malaki sanang tulong yung Pugo. Pero talaga, sabihin ko lang sa inyo yung Pugo is ang operasyon ng mga sugal yan eh. Yung mga nakita nyo sa Facebook, yung mga pinopromote ng mga ibang vlogger dyan, yung mga win game, yung mga xbet, yan eh. Yan, mga Pugo, galing Pugo yan. Yung mga pinopromote ng mga vlogger na sugal. Yan, daming dito sa aming lugar, sa Mindanao, daming kuan dyan, na addict dyan sa sugal na yan. Dami rin mga utang dyan na nangyari sa Pugo sugal na yan. Online games yan eh. Yan yung Pugo. Pero siguro, ang iba, hati yung mga opinyon ng iba dito sa sa Pugo dahil una, ang Pugo, malaki yung mga benepisyo. May mga benepisyo din tayong nakuha sa Pugo eh. Una yung tax, malaki yung talaga ang tax sa Pugo. Malaking pira ang Pugo sa gobyerno eh. Malaking tax niyan. Pangalawa is, maraming Pinoy ang natulungan din yan. Nakatrabaho. Maraming Pinoy ang nakatrabaho dyan. Sabi nga, hearing kahapon na sa mga 10,000 ata yun, ang Pinoy nga dati na nawala ng trabaho dahil
marami ang nag-stop operation hindi binigyan ng lisensya. Sa ngayon, nasa mga 3,000 daw ang nagtrabaho sa Pugo. Pinoy na nagtrabaho sa Pugo. Siyempre, ang laking tulong yan Pag matanggal pa pag mabana yung Pugo, yung 3,000 na Pinoy na yan, 3,000 plus, yun yung mga mawala ng trabaho. Siyempre, nakakaawa din. Ako, siyempre, walan din tayo ng income. Pero sugal yan Hati ang mga opinion ng mga Pilipino dyan. At saka, taga-gobyerno, senador, at saka congressman. Hati ang opinion nila dyan. Pwede nilang iban, pwede rin hindi. Yun yung mga istoryan yan. Yung iba kasi hindi nila maintindihan na yung Pugo illegal na. Yung tingin nila pag Pugo illegal na. At ang isinisisi nila is Duterte. Dahil yun daw ang nagpasimula ng Pugo. Is totoo yan, doon ka to Duterte, lumakas yung Pugo. Pero in a good purpose yan Nasa good purpose yung plano ng Duterte Kaya pinakuan niyang Pugo. Dahil sa pandemic wala tayong pundo ng pandemic. Malaking tulong yung Pugo sa pandemic. Kaya yun yung ang totoong istorya niyan. Sana naintindihan nyo na hindi naman dyan legal ang Pugo. May gumawa lang na illegal at hindi. Yung mga walang lisensya, yung mga walang permit, hindi binagyan ng pagkor, yun yung mga illegal na Pugo. Pero kung yung Pugo na may permit, is legal yan. Pinaluan lang ng iba ng mga anomalya. Legal na gawain. Kaya ayun. Ayan, umabot na tayo sa hearing. Ang dami na nadamay sa hearing na yan. Marami ng buhay na nasira sa hearing ni Risa. Dahil parang ginawa na niyang pamumulitika Hindi na EDOP legislation ang hanap niya. Parang pamumulitika na. Alam ko ang target niya, siguro yung target talaga yan ni Risa is maidikit yan kay Duterte. Yun, happy na siya niyan pag maidikit na yan. Ngayon, nag-umpisa na. Nag-umpisa na kay Roque. Maidikit niya kay Roque. Medyo happy na siya. Pero pag maidikit pa niya yan sa mga Duterte kay Bongo, ayun. Palagay ko, sobrang happy na yan ni Risa. Dahil yun naman lang talaga ang target niya Parang yun talaga ang target niya. Hindi naman yan pa EDOP legislation. Dahil kung EDOP legislation, tapos na yung hearing na yan Kinasuhan na yan si Goo. Marami nang nakulong kung hindi yan pamulitika. So ayun, yun lang yung paningin ko tingin ko sa hearing na yan. So yun lang muna mga boss, sana naintindihan nyo na ganyan talaga yan ang buhay natin. Ang gulo ng bansa, ayun talaga. Salamat mga boss.